pagsamahan natin, tulungan ng mga kabataan na hindi lang makamit ang kanilang ambisyon. Minsan, yun ang ating, maging ang mga kabataan, mga estudyante natin, bakit ka ba nag-aaral? Kasi gusto kong matamo ang aking ambisyon sa buhay. At diba minsan ang mga magulang din sasabihin sa mga anak, dapat may ambisyon ka sa buhay. Pag pinapagalitan na tayo ng mga nanay, sabihin, wala ka kasing ambisyon, dapat may ambisyon ka. Kaya ka ganyan. Kung may ambisyon ka, magsisipag ka. At lagi nating naririnig yan, napapanood, at pinapayo minsan na magkaroon ka ng ambisyon. Pero, nais kong sabihin sa inyo na hindi sapat ang mata mo ang ambisyon. Ang BPSU ay hindi lang lugar upang tulungan kayong makamit. Mahalaga yon, importante yon. Pero, hindi sapat ang makamit lang ang ambisyon. Mata mo ang ambisyon. Si Bishop, bago dumating dito sa Bataan, ay galing akong Quiapo. At bago ako sa Quiapo, galing ako sa Greenbelt, Makati. At kung kayo nakapunta na sa Makati, lalo na doon sa lugar kung saan ako dati naka-assign ako doon 17 years. Kaya nakita ko yung malaking pagbabago sa Makati. At alam nyo, marahil na nandun lahat ang sentro ng mga bangko, mga kumpanya, lahat ng mga importanteng mga business establishments ay nandoon. At yun ang lugar ng maraming mga kabataan na nangangarap. Pero yun din ang lugar ng maraming mga tao din na pwede natin masabing natamo nila yung ambisyon nila sa buhay. Pero doon magpapabless sa akin, sabi na, Father, bless niyo ako sa wakas. Yung pinapangarap ko makapagtrabaho dito sa Makati. Na makapagganito yung suot niya, talagang executive ang dating. Father, bless niyo ako sa wakas. Yung pinapangarap kong dapat sa unang taon may sasakyan na ako. I-bless niyo po. Kasi iba sabi, bless niyo po yung meron na po kong kondo ngayon. Kasi sabi ko sa sarili ko, after 5 years, dapat meron na akong sarili kong lugar. Sa lugar na yon, nakita ko ang daming taong nakamit ang kanilang ambisyon. Pero doon ko rin nakita na kahit pala nakamit ang ambisyon, di kalaunan, hindi pa rin buo ang buhay. Hindi lang minsan din, bukod doon sa binanggit ko kanina, pinalapit din sa akin at sabi, magpapa-counseling, mangumpisal, hihingi ng payo. Sabi nila, kala ko, Father, pag ganito na ang posisyon ko, magiging masaya na ako. Hindi pala. Nilalapit sa akin, Father, kala ko pag Vice President na ako, magiging maayos na, lalo na sa pamilya ko. Pero parang baliktad rin nangyari. Kung kailan naging Vice President ako, tumaas ang posisyon ko. Parang lalo kong nalayo sa pamilya ko at di kalaunan, parang lalo kami nagkawatak-watak sa halip na kami maging masaya. Akala ko, pag nakabit ko ito, magiging masaya ang lahat. Kaya, mga kabataan, yun yung natagpuan ko na hindi pala dahil makakamtan mo yung ambisyon mo, magiging buo ang buhay mo. Sapagkat ang mas dapat pagtulungan pala natin at yun ay inaalok ng simbahan na maging partner ng ating campus ministry, ng iba pang mga lingkod. Hindi lang ambisyon kung hindi mission. Yun daw palang mas maganda at dapat tuklasin ang misyon sa buhay. Dahil yung ambisyon, hindi lubos at ganap. Hindi ko sinasabing huwag na tayo magka-ambisyon. Pero bukod sa ambisyon, ay atin ding kamtin at hanapin ang ating misyon sa buhay. Kasi nga sabi ko sa inyo, iba, like ko sinasabi doon, di ba tayo, nainggit kami sa mga artista, sabi mo,
Siguro kung kasing ganda ko sila, no? At kasing sexy ako ng mga bini, siguro maging masaya ako. Kasi kung kasing sigla ko ng mga SB, kung kasing yaman ako nila, di ba? Minsan nakikita natin, pero alam nyo, ako na magsasabi sa inyo, hindi. Hindi. Hindi lang nila na ipapakita yung malaking kakulangan sa kanilang buhay. Nakikita nyo lang, nakapost sila na meron silang branded na bag, bago relo, magandang damit, pero hindi nila ipopost kasi yung hindi sila makatulog. Hindi nila ipopost doon na lumbay sila, lungkot na lungkot sila, feeling nila nag-iisa lang sila. Dahil kung ang kinukwento to, na siguro nga yung doon sa Makati na nag-des ako noon, meron bines ako noon, talagang AI controlled yung kanyang kwarto, talagang kutusan na lang, kasalita, papalakpak. Bubukas ng aircon, bubukas ng TV, high-tech lahat, ang ganda-ganda ng kama. Tapos pagkatapos ng blessing, nung nag-uusap na kami, sabi niya, Father, alam niyo, hindi ako makatulog. Sa loob-loob ko, sabi ko, ang ganda-ganda ng kama mo, aircon, ang ganda-ganda ng view. Hindi siya makatulog. Kasi iniisip niya lahat yung pressure ng trabaho niya. Iniisip niya, baka isang araw, malampasan siya ng ibang mga kasamahan niya. Dahil very competitive ang mundo. Pero sabi ko nga, yung sa Quiapo, paglabas ko, karton lang ang higaan doon sa may Plaza Miranda. Naghihilig pa. Masarap ng tulog. Yung ibang bata, hindi masiyahan, gusto palit agad ng cellphone, ng tablet, ng computer, gusto latest, pagmamarakulyo na. Sabi nga ng magulang, akala ko, pag naibigay ko, magiging masaya na. Hindi pa rin. More. Pero yung ibang bata, lata lang na pinagbabalik-baliktad, masaya na siya sa lata. Hindi niya kailangan ng tablet, hindi niya kailangan ng cellphone. Yung ibang tao, pwede mong makamit. Lahat pwede mong kainin. Mas wala ka namang gana. Sayang. May pambili ka, puno ang ref mo, wala ka namang gana. Nagpapayatan sila. Tayo, okay lang. Kahit tusok-tusok lang, may gana pa rin. At yun ang binibigay sa atin ng misyon. Kaya, dear teachers, dear guardians, pagtulungan natin na paalala sa mga kabataan, kamtin natin ang misyon, huwag lang ang ambisyon. Yung sa inyo, hindi makatulog. No? Tayo, madali. No? Lalo na sa simbahan, madaling makatulog. No? Pag humili, tingnan nyo yung katabi niya, kung tulog na, gising pa naman. Ibig sabihin, may misyon kayo. Pero, paano ba matatagpuan yung misyon? Ano ba ang sangkap ng misyon? Baka tanongin, Bishop, sige, agree na ako, convinced na ako sa sinabi nyo na hindi lang ambisyon, kung hindi misyon sa buhay ang hahanapin. Ang next question, paano ba matatagpuan ni misyon? Anong signs? Sabi nga sa gospel ngayon, watch out for signs. Read the signs. Paano ba matatagpuan ng misyon? Simple lang. Dalawang sangkap na sana'y manahan sa ating puso. Kapag daw ang kagalakan natin sa buhay na nasa lubong o nagpanagpo sa pangangailangan ng mundo. Kapag yung kagalakan natin tinagpo yung pangangailangan ng mundo, doon mo natagpuan ng iyong misyon. When your joy meets the need of the world. Kasi minsan, pansinin nyo, may kulang doon sa dalawa. Minsan, joy mo, masaya ka nga, pero ang tanong, kinailangan man ng mundo yung pinaggagalingan mo ng kasiyahan. Minsan, masaya ka, pero ikaw lang masaya, sila hindi. Yung ginawa mo, nagpasaya sa'yo, pero ang tanong,
Nagpasaya din ba yan sa iba? Kailangan din ba ng iba yan? Di ba? Kaya nga nagdurusa yung ating bayan ngayon eh. Yung kagalakan ng iba, nagpapayaman, pero hindi yung pangangailangan ng tao ang natugunan. Pero yung kaya hanapin niyo mga kabataan, ano ba yung nagpapasaya sa iyo? Yung tunay yung nagpapasaya. Kaya sabi ko nga sa inyo kanina, yung iba nakamit yung ambisyon, pero malungkot kasi they were not able to discover what is the real joy in life. Araw-araw sa social media, sa TV, nakikita sa atin yung ang daming inaalok sa atin ng mundo. Kaya nga, bili ka ng bili. Add to cart ka ng add to cart. No? Kasi parang pinapakita na, ito kailangan mo. Ito magpapasaya sa iyo. Pero sabi nga ni Jesus, be wise. Talaga bang yan? Baka nga ibang nabili mo, hanggang ngayon, hindi mo pa nabubuksan yung aminin. Bili ka ng bili, add to cart ka ng add to cart, buy now. Tapos hanggang ngayon, ando nakatambak pa rin. Di mo pa nabubuksan. Bakit? Doon tayo nadadala ng mundo. Yung lahat ng mga napapanood, commercial, tarpaulin, pag nakita mo nakapost siya na yun ang sabon niya, yun ang shampoo niya, yun ang pabango niya, sabihin sa'yo, ito magpapasaya sa'yo. Pag pareho kayo ng pabango ng paborito mong artista, pag pareho kayo ng suot ng idol mo, magiging masaya ka. Pero yan ba talaga yung kagalakan? Matatagpuan niyo sa bandang huli, ang nagbibigay kagalakan pala ng tunay at pangmatagalan ay kapag tumutugon tayo sa pangangailangan ng mundo. Kaya yun yung ipagdasal natin na habang nandito tayo sa BPSU, matagpuan natin, ano ba yung makapagbibigay galak sa aking buhay? Kaya yung pinag-aaralan mo, happy ka ba dyan? Happy ka ba? Dahil meron tayong hinahanap-hanap sa buhay. Pero bandang huli, huwag mo lang tanungin, happy ka ba? Happy din ba sila? Dahil doon ang tunay na mission. Kaya nga mamaya, magbe-bless tayo ng mga sasakyan. Hopefully, happy kayo. Dahil ginagawa ng ating administrasyon, ginagawa ng lahat ng mga nandito sa kung ano yung pangangailangan din natin. Kaya, yun ang ating ipagdasal sa buhay na matagpuan natin, makamit natin, hindi lang ang ambisyon, kung hindi ang misyon. At ano raw ang misyon? Pag nagpanagpo ang kagalakan natin at ang pangangailangan ng kapwa at ng mundo. Nawa, dito sa BPSU, lalong talasan, hindi lang ang ating isip, kung hindi ang ating puso. Sapagkat pag natagpuan natin ang ating misyon, matatagpuan din natin ang grasya at pagpapala ng Diyos. Amen.